Susungin na ba ni Renz Abando ang buhay, PBA? Mukhang binalikan din ni Renz yung sinabi niya dati na kapag nagkaroon ng fallback sa career niya sa KBL ay sa PBA daw ang next option niya. Kapag ito, pumasok sa PBA nako, sigurado magkakagulong lahat ng mga PBA teams. Greg Slaughter, welcome back na ba sa PBA? May isang PBA governor kasi nag-aalok sa kanya na siya nagmamayari din daw ng isang MPBL team at nakita niya si Greg doon. Saang team naman kaya ang punta nitong si Greg? Tara, talon tayo agad sa video. Last 2 years naalala ko pa nung sinagot niya ang tanong tungkol sa pagkakaroon ng option sa PBA kung may plano pa ba ito. At ang sabi niya, sa ngayon hindi pa, pero papasukin niya ito kapag nagkaroon ng fallback ang career niya sa KBL. PBA naman ang next option niya. Ngayon, binasag na ni Renz ang katahimikan tungkol sa possibility ito. Ang sabi niya, wala nang ibang choice. Last na raw kasi to. Anong ibig sabihin ni Renz? Kapansin-pansin na tahimik si Renz ngayon at walang kibo tungkol sa mga offers. Ang nangyari, totoo po na si Renz ay may offer mula sa isang European League at kaparehong team ang nag-o-offer sa kanya doon sa kumuha kay 30 Ravenna, ang Dubai Basketball Club. Pero nung nalaman nito na kinakawawa lang pala si 30 sa playing time at hindi na de-develop ang career niya doon, parang umatras na rin si Renz. Sa katunayan, naintindihan ni Renz yung gagawin kalampain para dumami ang fanbase dahil yan nga naman ang ginagawa ng KBL sa kanya. Pero later on, bukod sa unti-unting binabawasan ng kanyang sahod, nagkaroon pa siya ng hindi magandang pakikitungo doon dahil sa management. May mga reports ang nagsabi na ayaw din daw niya sa B-League. Bakit naman? Sigurong naisip ni Renz, parehas lang ang punto ng KBL sa B-League. Kaya lingid po sa inyong kaalaman, tinurn down niya po ang lahat ng to. Pinakamalaking tanong, anong susunod na plano ni Renz Abando? Sa palagay ko, mukhang tamang hakbang naman kung mag-PBA muna siya. Maganda din kasi kapag nasa isang regular games ka kaysa sa mga practices kasi mas magiging condition ka pa rin para at least kung halimbawa may balak si Renz bumalik sa labas, mas handa na siya physically kumpara sa mga workouts. Tsaka sayang naman kung nakaluklok lang ang talento niya na ika ngay pang world class. Gaya ni RJ Barrientos na akala ko din sa KBL or overseas leagues na maninirahan. Pero nung kinuha siya ng Hinebra, biglang worth it yung pagsali niya. Alam niyo yung ibang rookies, kaya ayaw nilang magpa-draft kasi ayaw nilang matambay ng 2 taon sa Terra Firma. Kung si 30 lang sana nag-PBA, mas makakakuha pa siya ng playing time. Kesyo mukhang wala talagang plano kasi nga dahil dito. Sana makapag-desisyon na si Renz. Kung hindi man sa PBA, abay sana makita natin siyang maglaro muli. Tsaka kung papasok siya sa PBA, buenas ang PBA, tataas ang fanbase nila. Anyway, para sa inyo, dapat na bang pumasok si Renz Abando sa PBA or wag na? Greg Slaughter, welcome back na nga ba sa PBA? Usap-usapan nga na si Greg ay kinukuha daw na isang team dahil naniniwala pa rin silang si Greg kaya pang maging dominant gaya ng ginawa niya sa Northport dati. Syempre, Converge po ito. Matapos mag-expire ang kontrata ni Greg sa B-League, kinuha naman siya ng isang team sa MPBL, ang Manila Stars. Bit-bit ang offer na 900,000 per month daw. Si Greg kasi, hindi talaga yung bagay sa B-League dahil ibang klase ang pisikalan doon. Hindi niya kaya magkipagsabayan, especially sa mga imports. Mas intense ang banggaan doon. Ngayon si Govdelta Pineda may high hopes kay Greg na posible pang maging dominant center si Greg gaya nung dati dahil ito daw nakikita niya tuwing naglalaro to sa MPBL. Ang plano ni boss, kunin nila to para paglaruin sa Converge na may 1.2 million per month. Naalala ko pa nung sinabi ni Greg dati na ayaw na talaga niya sa PBA dahil magulo daw ang buhay dun. Pero ngayon, mukhang mag-iiba ng takbo ng buhay niya dahil mukhang mapapapayag nga nila si Greg as long as hindi sa SMC. Medyo may history kasi si Greg sa kanila. Pero ngayon iba kasi ang team na lalaroan niya ay may layunin na patumbahin ng mga SMC teams. Pwede ni Greg patunayan sa kanila na kaya pa niyang kumaldag kahit na medyo aging pero at least marami silang frontcourt, diba? Kung si Balti nag-i-improve na ngayon, gumagandang chemistry nila ni Arana. Pwede din maging panghalili si Greg sa mga malalaki at matatangkad na big man. Kailangan lang ni Greg mas dagdagan yung speed and power niya para talaga hindi maging open sa poste. So paano? Ayos ba? Pwede pa ba ngayon si Greg sa PBA?